Amin.
Mahabaging Ama, Yahuwah, Aba, mula sa langit, pakitunghayan po ang iyong mga anak. Nilalapit namin ang aming damdamin sa iyo. Alam namin, kapiling ka namin sa pagsambang ito dahil itong yung pangako na kahit di kami karapat-dapat dahil po sa iyong katapatan at ang iyong pag-ibig, ikaw po ang patuloy na kumakalinga sa iyong mga anak sa tuwing pagtitipon at pagsamba namin. Ang kaligayahan ng iyong mga lingkod ay kapag nadadama ka namin sa aming puso, sapagkat dahil dito lalo pong nagiging handang aming kaluluwa sa nalalapit na kaligtasan. Tanggapin po, Ama, ang aming mga pagsamba, ang aming mga pagpupuri sa iyo. Opo, nagkulang at nagkasala kami. Basahin pong puso't damdamin namin. Kitang-kita mo ng aming pagsisisi. Maawa ka sa iyong mga anak. Ganap po kaming linisin. Panginoong Yahushua, ikaw ang aming Mesyas. Sumasampalataya kami sa iyo. Bagamat di ka namin nakikita, ikaw pong kapiling namin ngayon. Basbasan ang lahat ng mga mananamba. Ikaw po sanang aming makasama sa loob ng aming puso. Habang kami po'y mag-aaral, mapakinggan namin nawa ang iyong tinig. Nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu.
sa aming puso't kaluluwa para lalong maging matibay ang aming pananampalataya at pag-asa. Pakibasbasa ng bawat isa sa amin. Tulungan kami araw-araw, lalong-lalo ng tulungan ng aming mga kapatid na dumaraan sa matitinding pagsubok na sa mga panganib na lugar. Ikaw nang bahala sa kanila. Punuin pong kanilang pangangailangan, ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa iyo po sila humahanap ng kalinga. Ipagkaloob pong iyong biyaya. Pakibasbasan po, Ama, ang aming iniaabuloy sa iyo ngayon. Pakitanggap po sapagkat ito'y galing sa aming puso't pananampalataya. Sumasampalataya kami. Dininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Papurihan natin ang Ama, magsumigla sa pagsamba, tayo lumawin na may galak, palagin natin siya. O sa araw na ililungkot, araw ng kapahingahan, alanyay ating matatanggap, siyang lakas ng kaluluwa. Tayo'y sumamba kay Yahuwah, magdamag at tumibay, kating pala ay kakamtin ng kanyang mga anak. Shabbat Shalom sa inyong lahat, mga mahal na kapatid. Kami po ay natutuwa dahil po tayo ay patuloy na naging sama-sama sa ganito mga pagtitipon at mga pagsamba sa ating dakilang Ama at sa kanyang anak. Sa ating gagawing pag-aaral, ipagpapatuloy po natin ang ukol po sa mabibisang panalangin. Natutunan natin sa ating mga nakarang leksyon, para po ang panalangin ay maging mabisa, kinakailangan taglay po natin ang matyagang pananampalataya. At kung minsan, kinakailangan din po na makita sa atin yung tinatawag na panaghoy o kaya fasting para maging handa ang ating kaluluwa at ang ating espiritu. Meron pang isang aspeto na dapat din natin matutunan para lalong maging mabisa ang ating mga panalangin sa ating dakilang Ama. Ano po yun? Magsimula po tayo sa ating pag-aaral dito po sa Exodo 2:23 hanggang 25. At nangyari pagkaraan ng maraming araw na ang hari sa Ehipto ay namatay. At ang mga anak ni Israel ay nagbuntong hininga dahil sa pagkaalipin. At sila'y dumaing at kanilang daing ay umabot sa Diyos dahil sa pagkaalipin. At dininig ng Diyos ang kanilang hibik. At naalala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At nilingap ng Diyos ang mga anak ni Israel at sila'y kinilala ng Diyos. Ano po ang isang mahalagang aspeto ng ating panalangin sa Ama, na dahil dito ay lalong pakikinggan ang ating mga panalangin. Yung panalangin na tinatawag na pagdaing na meron pong kasabay na paghibik. Ano po ba yung paghibik? Pagsigaw ng ating damdamin, pagsigaw ng ating puso dahil tayo po ay nasasaktan o kaya inaapi. Sino po ang mga halimbawa na dumaing kay Yahuwah at ang kanilang hibik ay nakarating sa Diyos? Yung mga anak na Israel. Sapagkat alam natin yung nangyari dahil po naging alipin sila dahil sa naging hirap na hirap ang kanilang damdamin. Ang sabi nga, mga anak ni Israel ay nagbuntong hininga dahil sa pagkaalipin. Ano pong kanilang ginawa? Sa halip po na sila'y nalungkot at walang ginawa, ang ginawa nila, sila'y umiyak o kaya dumaing kay Yahuwah. Napansin po ninyo? Noong sila'y dumaing kay Yahuwah, ano pong nangyari?
yung kanilang hibik na karating kanino? Sa Diyos. Naalaala ni Yahuwah Abba ang kanyang tipan na kanyang pinangako kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Kasi kapag tayo po'y nananalangin, kung minsan, opo, meron tayong hinihingi. Pero yung paghingi, iba po yun. Doon po sa pagdaing na meron pong paghibik. Yung pagdaing na merong paghibik, yun po'y lalong nakararating sa ating dakilang Ama. Katulad lang po yan kapag tayo bilang tao, meron pong humihingi. Sila ay nagmamakaawa sapagkat wala po silang makain. Maaring maawa tayo, magbigay tayo ng pagkain, pero kapag nakita natin, sila'y dumadaing na may paghibik, lalong nakikilos ang ating damdamin. Ganon din ang ating dakilang Ama. Ano po ba ang kahulugan ng salitang pagdaing na may paghibik? Pakinggan po natin sa awit, dito po sa 130, 1 hanggang 2, sa gitna ng paghihirap, kay Yahuwah ay dumalangin. Panginoon, ako'y dinggin kapag ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Kapag ang tao po o isang lingkod ng Diyos, meron siyang pangangailangan, utos sa atin manalangin. Di po ba? Kaya meron tayong mga hinihingi kapag tayo merong pangangailangan. Ano pong tawag dyan? Generally speaking, ang tawag dyan, panalangin. Di ba? Meron tayong hinihingi sa ating dakilang Ama. Pero kapag tayo ay hirap na, kapag tayo tumataghoy na, ibang level ng pangangailangan yon. Kaya anong dapat nating gawin? Tumaghoy tayo sa ating Ama. Halimbawa, kapag nananalangin tayo, meron tayong exam. Ama, tulungan po ako para ako'y pumasa. Mabuting panalangin po ba yon? Opo. Pero kapag ikaw, merong matinding sakit, nasadla ka sa nasa bingit ka na ng kamatayan, iba po yung panalangin. Di ba? Ikaw ay tumataghoy sa Diyos sapagkat hirap na hirap ang iyong katawan, hirap na hirap ang iyong damdamin. Yun pong pagtawag na merong pong panaghoy, yung pagtawag na merong paghibik, yun po nakapagkikilos sa damdamin ng ating dakilang Ama. Kaya kung tayo po'y mananalangin, mga kapatid, dapat isama natin ang ating puso, lalong-lalo na kapag matindi ang ating pangangailangan. Pero sino po sa mga lingkod ng Diyos na kapag sila'y tatawag, sapagkat kapag sila'y iiyak at tataghoy sa Ama, sila'y pakikinggan ng Ama. Pakinggan natin sa awit 51, 3 hanggang 4 at 17. Dahil inaamin ko ang aking mga pagsuway at lagi kong iniisip ang aking mga kasalanan. Tanging sa inyo lamang ako nagkasala. Gumawa ako ng masama sa inyong paningin. Kaya makatarungan kayo sa iyong pagbibintang sa akin. Karapat-dapat lang nahatulan niyo ako. Ang handog na nakalulugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ang handog na hindi niyo tatanggihan. Sino po ang mga nananalangin sa Ama na meron pong paghibik, dala po ng hirap ng damdamin? Sila po ay ang mga nagtataglay ng pusong nagpapakumbaba. Kasi kapag tayo po lumalapit sa Ama, nakatingin siya sa ating puso. Anong puso ang hinahanap ng Ama? Yung pusong nagpapakumbaba, hindi po yung pusong nagmamataas. Sapagkat kung nagmamataas, anong gagawin ng Ama? Pabababain siya, di ba? Pero kapag nagpapakumbaba, iaangat siya ng makapangyarihan ng Ama. Kaya kapag tayo lumalapit sa Ama, dapat puso natin ay nagpapakumbaba. Sino po ang lumalapit sa Ama na may pusong nagpapakumbaba? Sila po yung nagsisisi. Anong kanilang pinagsisisihan? Yung kanilang kasalanan sa Ama. Meron po kasing mga umiiyak dahil humaharap sa mga iba't ibang problema. Pero bakit po sila umiiyak? Dahil nga doon sa problemang kanilang taglay. Pero kapag tayo ay nagtataglay ng pusong nagpapakumbaba, ang hinahanap natin, ano kaya yung aking pagkakasala? Sapagkat kung ako'y nagkasala, sa Ama, kay Yahuwah ako nagkasala.
Yun ang tunay na pagsisisi. Hindi siya nagsisisi para lang mawala yung problema. Nagsisisi siya sapagkat ang hangad niya, mabalik muli yung kanyang magandang relasyon sa ating dakilang Ama. Yan ang nagtataglay ng pusong nagpapakumbaba. At sabi ng Biblia, hindi po yung pwedeng tanggihan ng Ama. Nakita niyo po yung mga kapatid, alam natin sa Biblia, imposible, di ba, na ang Diyos magsinungaling. Dito sa ating binasang talata, imposibleng tanggihan. Imposibleng tanggihan ng Ama. Yung lumalapit sa Kanya ang nagtataglay ng pusong nagpapakumbaba at nagsisisi. Kaya kung tayo po nasa gitna ng mga pagsubok, tayo po ay nagtitiis ng matitinding mga iba't ibang hirap ng buhay, dapat tayo ay lumapit sa Ama. Taglay po ang ganap na pagsisisi. Ano rin ang napapansin ng Ama kapag tayo po'y tumatawag sa Kanya at nananalangin? Dito po sa awit 56:8-9, yung isinasaysay ang aking mga paggagala. Ilagay mo ang aking mga luha sa iyong botelya. Wala ba sila sa iyong aklat? Tatalikod nga ang aking mga kaaway sa kaarawan na ako'y tumawag. Ito'y nalalaman ko sapagkat ang Diyos ay kakampi ko. Ano pa ang napapansin ng ating dakilang Ama? Lalo na kapag tayo tumatawag sa Kanya, tayo tumatawag ng merong paghibik sa Kanya, pinapansin po niya yung mga luha na nanggagaling sa ating mga mata. Meron nga pong, ang sabi nga po rito ay inilalagay niya saan? Yung ating pong mga luha sa kanyang botelya. Hindi lang yun. Meron po siyang aklat sapagkat alam niya ang lahat ng mga nangyayari sa atin. Alam niya ang dahilan ng bawat luha na nanggagaling sa ating mga mata. Bakit po ito pinasulat? Para ipaalam sa atin kung tayo dumaraan sa pagsubok, kung tayo po ay hirap na hirap ang ating damdamin, ito'y pinapansin ng Ama. Opo, hindi natin siya nakikita, pero ito pinapansin at ginagarantiya ng Ama. Kung tayo lalapit sa Kanya, lahat ng ating mga hinaharap na problema, lahat yun mawawala. Kaya nga, doon po sa mga na-discovering archaeological artifacts, meron silang nakitang mga tear bottles. Meron talagang tear bottles na meron pong wax para kinikip nila yung mga tears. Kasi pagka sila ay dumaan sa matinding pagsubok, luha sila ng luha, talagang iniipon nila yung kanilang mga luha. Bakit? Para pag dumating ang iba pang pagsubok, babalikan nila yung botelyang yun. Tapos malalaman nila, opo, itong luhang ito ay galing sa isang pagsubok na ito. Pero nalampasan ko ito sa tulong at awa ng Ama. Sa makatwid, meron pong sinasabi sa atin ng Ama, kapag ibibigay natin sa Diyos, kapag ilalagak natin sa Kanya ang ating mga luha, ang ating mga pag-iyak, ano pong gagawin niya doon? Pakinggan po natin. Dito po sa awit 30, ang talata po ay 5, sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang, ang kanyang paglingap ay habang buhay. Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit kagalakan ay dumarating sa kinaumugahan. Mga kapatid, ano po ang mangyayari? Ano pong ating maaasahan kapag inilagak natin sa ating dakilang Ama ang ating mga pag-iyak, ang ating mga luha? Nakatitiyak tayo yung ating pag-iyak, igagawin po niyang kagalakan. Paano kapag tayo po'y dumaraan sa parusa ng Diyos? Ang sabi rin po ng banal na kasulatan, yung kanyang galit ay sandali lamang. Kapag nakita niya ang damdamin natin ay sakit, ay taglay na ng hirap na. Kapag nakita niya yung puso natin nagpapakumbaba, siya po'y tutulong sa atin at gagawin niya kagalakan yung ating pong pag-iyak. Yan ang kayang-kayang gawin ng ating Ama. Kaya pinakamahalagang dapat natin matutunan, mga kapatid, lumuhod tayo sa Ama, umiyak tayo sa Kanya. Huwag kayong mahiya na ilatag ang buong puso at damdamin natin
sa ating mga pagtawag sa Kanya. Sino po ang isang halimbawa na lingkod ng Diyos na ito nga ang Kanyang ginawa? Pakinggan po natin ang Ikalawang Hari, 20 talatay 5. Bumalik ka uli at sabihin mo kay Ezekias na pangulo ng aking bayan, ganitong sabi ni Yahweh na Diyos ni David na iyong magulang, aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito, aking pagagaligin ka, sa ikatlong araw ay sasampa ka sa bahay ni Yahweh. Ang binasa po natin ay ukol po kay Ezekias. Siguro, alam niyo po ang tagpong ito, isang hari, pangalan Ezekias, dumalaw sa kanya si Isaias. At ang sabi ng Diyos kay Isaias, sabihin mo kay Ezekias, mamamatay na siya. Anong ginawa niya? Nung nalaman niya, siya'y mamamatay na. Ang sabi po, siya ay nanalangin, pero hindi lang bastang nanalangin. Nakita ang kanyang mga luha. Kaya yung kanyang panalangin, may kasabay na paghibi. Yung kanyang panalangin, meron pong pagluha, sincero, galing sa puso. Nagpapakumbaba si Ezekias, bagamat siya'y hari, natuto siyang magkumbaba sa harap ng dakilang ama na si Yahweh. Ano pong nangyari? Napansin po ninyo? Ang sabi po, narinig yung kanyang panalangin. Hindi lang yun. Nakita ang kanyang mga luha. Kasi yung pagdaing, yung paghibit, tsaka yung pagluha, kapag kayoon ay kasabay, yun po ay nakatatawag pansin para sa ating ama. Nakikita niya yun. Nakikilos ang kanyang damdamin. Kaya yun pong paghibit, yun pong mga luha ng ating mga panalangin, yun po'y nakakatulong para po lalong maging mabisa ang ating panalangin sapagkat ibinibigay natin ang buong buo, ang ating puso sa ating dakilang ama. Pero bakit po natin natitiyak? Lalo na sa panahon natin ngayon na kapag tayo tatawag sa ama, kapag tayo po ay iiyak sa Kanya, pakikinggan niya ang ating mga daing. Pakinggan po natin ang Mateo 27:45 hanggang 46. Mula nga ng oras na ika-6 ay nagdilim sa ibabaw ng buong sangkalupaan hanggang sa oras na ika-9. At nang malapit na ang oras na ika-9 ay sumigaw si Yahushua ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani, sa makatwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Binasa po natin ay isang panaghoy na dahil sa kanyang panaghoy, tayo po ay nagkaroon ng karapatan lumapit sa ating dakilang ama. Ang panaghoy po nino ng ating Panginoong Yahushua. Tayo po, kung minsan, dala po ng hirap ng ating mga dalahin. Hindi natin matiis yung pagsigaw sa ama, yung ating pagluha sa ama, yung ating paghibik sa ama. Si Yahushua, anak ng Diyos, yan din ang kanyang naramdaman. Kaya nung nasa krus siya, malapit ng mamatay, ano ang kanyang panaghoy? Sumigaw si Yahushua ng malakas na tinig. Ano pong kanyang sinigaw? Ano po ang kanyang panaghoy? Eli, Eli, lama sabachthani, na nangahuhulugan, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Itong panaghoy ng ating Panginoong Yahushua, damang-dama niya. Bakit po niya ito nasabi? Sapagkat alam niya, gagawin siyang kasalanan alang-alang sa atin. At sa puntong yon, ihiwalay sa kanyang ama. Masakit yon para sa ating Panginoong Yahushua. Pero tiniis niya yon alang-alang sa ating lahat. Pero meron pang isang dahilan kung bakit ito po'y naging panaghoy ng ating Panginoong Yahushua. Alam niyo po kung ano yon? Kung bakit niya sinigaw, Eli, Eli, lama sabachthani, sapagkat meron siyang gustong parating sa ating lahat, lalo na sa mga taong kasama niya, sa mga taong nanonood nung siya pinako sa krus. Ano po yung gustong iparating ng ating Panginoong Yahushua? Ito pong sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?
Yan po'y sinitas ng ating Panginoong Yahushua. Natatandaan po ninyo kung ano po ang aling talatang ito na sinitas ang ating Panginoong Yahushua? Ito'y awit 22 at versikulo 1. Kasi sa panahon noon, yung Biblia nila, iba sa Biblia natin. Yung Biblia nila, scrolls. Di ba? Sa atin, libro Sa kanila, scrolls. Kaya sa panahon ng Sabat, kapag may tagapagturo, gustong bumasa sa mga scrolls, paano nila hahanapin kung anong dapat basahin? Babanggitin yung unang talata. Dito po ang unang talata, awit 22, talatang 1. Bakit po yun ang sinigaw ng ating Panginoon Yahushua? Sapagkat yun ay naglalaman ng messianic prophecy tungkol po sa kanyang gagawin para matubos ang tao sa kanyang kasalanan. Siya po yung tinatawag na crimson worm. Matutupad. Yun pong panukala, yun pong hula ukol sa kanya. Kaya niya sinigaw to para malaman ng mga tao, matutupad na. Sinisimula na ang kanyang ginagawang mga sakripisyo alang-alang sa atin. Kaya noong siya po'y sumigaw, ano pong nangyari sa kanya? Pakinggan po natin, Marko 15:37 hanggang 39. At si Yahushua ay sumigaw ng malakas na tinig at nalagot ang hininga. At ang tabing ng templo ay nahapak na nagkadalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. At ang senturyong nakatayo sa tapat niya, nang makitang malagot ang hininga niya, ang kanyang sinabi, katotohanan ang taong ito ay anak ng Diyos. Binasa po natin yung isa pang pagsigaw, panaghoy ng ating Panginoon Yahushua. Sumigaw siya na malakas na tinig, nalagot ang kanyang hininga. Ibig sabihin, namatay siya. Yung unang pagsigaw niya, kinukuha niya yung atensyon ng mga tao, malapit nang matupad ang hulang ito sa awit 22. Sumigaw siya uli, nalagot ang kanyang hininga, natupad na yung binabanggit niyang hula. Kaya nga, nung nalagot na ang kanyang hininga, meron pong miragro na nangyari. Anong nakita ng senturyon? Nahati yun pong curtain doon po sa templo. Ibig sabihin tayo malaya na para lumapit sa Ama. Ibig sabihin, yung ating mga pag-iyak, yung ating mga pagdaing, nakararating sa ating dakilang Ama. Walang sagabal. Lahat ng sagabal, inalis na ng ating Panginoong Yahushua dahil sa kanyang kasalanan. Kaya yung panaghoy ng Panginoong Yahushua, yun ang nagbigay sa atin ng daan para ng ating mga panaghoy, mga paghibik natin makarating sa piling ng Ama. Kaya nung siya po ay nalagutan ng hininga, ano po yung kanyang pinakahuling mensahe? Dito po sa Juan 19:28 hanggang 30. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Yahushua na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga upang matupad ang kasulatan, ay sinabi, nauuhaw ako. Meron doong isang sisidlang puno ng suka, kaya't naglagay sila ng isang esponjang basa ng suka sa isang tukod na isopo at kanilang inilagay sa kanyang bibig. Nang matanggap nga ni Yahushua ang suka, ay sinabi niya, naganap na, at iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Kaya bago po namatay ang Panginoon Yahushua, ang sabi niya, nauuhaw ako. Napakalalim ng mensaheng yun. Sinasabi sa atin ng Biblia, lahat ng maibibigay ng Panginoon Yahushua, nabigay niya na. Wala nang natitira pa sa kanya na pwede pa niyang ibigay. Lahat na ibigay niya. Kaya nasabi niya na uuhaw ako. Hindi lang yon. Ano pang sinabi niya? Bago po siya namatay, sabi niya naganap na. Natupad na yung panukala ng Ama. Kaya tayo po makalalapit na sa ating dakilang Ama ng walang anumang sagaba. Dahil dito, ano pong pinagagawa sa atin ni Apostol Pablo dito po sa Roma sa 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya
Hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay dahil po naganap ng Panginoon Yahushua ang panukala ng ating Ama nang siya'y mamatay sa krus alang-alang sa ating kasalanan dahil nagawa ito ng Ama. Ano pong sabi ni Apostol Pablo? Ang sabi niya kung ang Ama nagawa niyang hindi pagkait ang kanyang sariling anak, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, ang sabi ni Apostol Pablo sa atin, bakit hindi pa tayo lumalapit sa Ama? Bakit di pa tayo lumalapit kay Yahushua? Kung tayo ay umiiyak, kung tayo ay tumataghoy, kung tayo po humihibik dahil sa hirap ng buhay, bakit di natin gawin lumapit sa Ama? Lumapit sa ating Panginoong Yahushua at idala natin ang ating luha sa kanila, ang ating paghibik, sapagkat nakahanda ang ating dakilang Ama na ibigay ng masagana ang lahat ng ating pangangailangan. Maaasahan natin ito sapagkat tinupad ng Panginoon Yahushua yung kanyang bahagi. Nagawa niya yung kanyang dapat gawin. Kaya nasabi niya, naganap na. Tapos na ang lahat. Tayo po ay mga anak ng ating dakilang Ama na si Yahuwah Abba. Kaya sa ating mga paglalakbay sa mundong ito, habang hinihintay natin ang pagparito muli ng Panginoong Yahushua, kung hirap na hirap ang ating damdamin, ano pong makakatulong sa atin sa paglapit at panalangin sa ating dakilang Ama. Pakinggan po natin ang mga huling talata na ating babasahin sa Roma 8:26 hanggang 27. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. At ang anumang nais sabihin ng banal na Espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao sapagkat namamagitan ng banal na Espiritu para sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, opo, mabuti tayo po'y nananalangin. Pero kung minsan kapag hirap na hirap ng ating damdamin, hindi natin alam kung anong dapat sabihin. Hindi natin alam kung anong dapat natin panalangin. Sapagkat ayaw natin na dumaan sa mahihirap at mga mabibigat na mga pagkakataon sa ating buhay. Ang gusto natin, sana ito'y malampasan natin, mawala na ito. Pero kung minsan hindi natin alam kung paano sasabihin natin ito sa Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, may tutulong sa atin kapag tayo nasa kalagayang mahina. Ano pong tutulong sa atin? Ang banal na Espiritu. Yung Espiritu na pinagkaloob sa atin dahil po ang Panginoon Yahushua ay naggawa niya ang kanyang mga panukala. Ang banal na Espiritu susugo sa ating puso. Yun ang tutulong sa atin sa ating mga panalangin. Kaya kahit wala po tayong masabing mga salita, yung ating luha, yung ating mga daing, yung ating mga paghibik na galing sa ating puso, lahat po yun nakararating sa Ama. At yun pong pamamagitan ng banal na Espiritu nakatitiyak lahat ng ating masasabi, lahat ng ating may pag-iyak sa Ama, yun po'y magiging ayon sa kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, kung tayo po'y hirap na hirap, magpakumbaba tayo. Huwag po tayong mahiya na humibik sa Ama, umiyak sa Ama, manalangin at dumaing sa Ama na meron pong ganap na pagsisisi. Yun pong panalangin na hindi niya maaaring matanggihan. Yun po ang kanyang pakikinggan. Nawa ito ay matupad nating lahat. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, Yahuwah Abba, salamat ng marami sa iyo. Patuloy ka pong nagtsatsaga dahil kilala mo ang iyong mga anak sa maraming pagkakataon nagkulang
nagkasala kami sa iyo. Salamat ng marami. Di mo kami tinatakwil. Hanggang ngayon, nandito kami sa iyong banal na harapan. Sumasamba at tumatawag sa iyo. Tanggapin po ang iyong mga anak, lalo na ang mga dumadaan sa kahirapan. Merong ilan sa iyong mga anak nagtitiis ng mabibigat na karamdaman, ang kasakit na hindi kayang gamutin ng mga doktor. Meron ilang sa iyong mga anak dumaan sa mga pagsubok ng buhay. Merong iba nakatira sa mga panganib na lugar. Merong dumadaang mga bagyo. Ang ilan ay nadadamay. Ama, kilala mo ang iyong mga anak. Alam mo ang mga bagay na nakapagsasakit sa amin. Kaya sa ganitong pagkakataon, kami pong bayan mo, mga anak mo, tumataghoy ngayon sa iyo. Pakinggan mo ang aming mga panalangin. Isugo pong yung banal na Espiritu. Magmilagro ka po, Ama. Walang imposible sa iyo. Magagawa mong lahat ng bagay. Itong inaasahan ng iyong mga lingkod. Panginoong Yahushua, ikaw po ang aming tagapagligtas. Ikaw rin ang aming Panginoon. Sumasampalataya kami. Hawak mo ang lahat ng bagay. Nasa ilalim ng iyong paa ang pamamahala ng lahat ng bagay. Kaya alam namin kayang-kaya mo kaming tulungan. Pero ang hangad namin, makapiling ka, madama ang iyong pagsasama para sa ganitong mga pagsamba, lalo kaming lalakas at titibay sa pananampalataya. Pakibasbasan ang lahat ng iyong mga anak. Pakibasbasan ang bawat sambahayan mula sa mga ama at mga ina hanggang sa lahat ng mga anak. Ito pong aming pinagmamakaawa sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Ang walang malo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging pagsama ng banal na Espiritu sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang. First of all, yung ating core beliefs ay para po sa darating na Tuesday, this coming Tuesday, sa halip na tayo ay magkakaroon ng BQA, pansamantala, magkakaroon tayo ng Core Beliefs Bible Study Series. Ito po yung mga pangunahing sinasampalatayanan natin sa loob ng Assembly of Yahushua. Kaya magsisimula tayo sa Core Beliefs number 1 this coming Tuesday. Tapos pag natapos na ang lahat ng ating mga pag-aaral, tatanggap tayo ng quiz. Ito po ay gagawin sa website. Pero kung test para sa ating lahat. Kaya mabuti na tayo ay makinig at kumuha ng notes para tayo ay makapasa. Kaya sana ay lahat po tayo makinig at kung meron po tayong nakita medyo puna sa mga aral, pwede niyo pong sabihin sa amin para mapag-usapan natin, para malaman talaga natin kung ano yung tinuturo ng banal na kasulatan. Sapagkat hindi namin sinasabi kami perpekto, kami po ay maaaring magkamali, hindi po kami katulad ng mga apostol, di ba? Sapagkat hindi naman kami ang sumusulat ng Biblia, tayo ay pare-pareho nagbabasa ng Biblia. Kaya kung meron kaming pagkakamali, sabihin niyo po sa amin para magtulong-tulungan tayo. Ito po ay simula every Tuesday, 7 p.m. Pacific Standard Time. Also, next week, meron po tayong sasagawang Children's Ministry. Ito ay Friday at Saturday, August 2 and August the 3rd, 11:30 p.m., 11:30 a.m. Kaya sa lahat ng mga magulang, kung meron kayong mga anak na hindi pa naka-enroll sa ating children's ministry, sana
magawa nyo ng paraan para sila ay makasama sa ginagawa nating pag-aaral. Matatapos na po ang ating pagsamba ni Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach. Bless all of us.